Pag pinanood mo to, pwedeng magbago yung buhay mo. Yo, what up mga boss? Good morning. Supreme Jow. Eto, naglalakad na naman tayo. Tinatarget na naman natin tong walking, which is yung health natin. And etong YouTube para at least may kausap din ako habang habang ang tawag dito, habang nag-workout, 'di ba? Ito, kasi tapos na ako tumakbo eh. So walking naman. Tsaka kayo din, ako ina-encourage ko talaga na panoorin nyo to ng umaga. Start your day ng ganito. Kasi feeling ko yung mga contents kong ganito is, or dito sa YouTube channel ko, kung bago ka dito, ang tinatarget ko talagang pag-usapan is more on pag-aayos ng buhay, kung ano bang, sorry freestyle to, hindi ko inaaral ko ano lang pasok sa isip ko. Pero you get the point, more on positivity. Wala masyadong negative. 'Di ba? Nakita niyo naman yung issue dun sa mga past few days na yung sa Ateneo, tsaka yung sa Tacloban. Ayoko na banggitin kasi lahat ng ginagawa kong content is gusto ko balang araw pag kinalkal ng anak ko yung YouTube channel ko, kung sakasakali mang gagawin niya yun, interesado siya, bahala siya sa buhay niya. Pero kung interesado siya, parang ayoko nang makita niya yung mga negative para sa, ewan ko, parang ayoko lang dito sa channel na to, no? So, pag-usapan natin dito is ang channel na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, sige, huwag ka muna mag-subscribe. Kung bago ka dito, no? Kung nakasubscribe ka naman na, pare, alam mo na to. Pero sa mga hindi pa nakasubscribe, ang channel na to is, ayan na, bago ako mag-subscribe, di ako yung parang, sige, subscribe kayo. Hindi nyo pang alam kung sino sinusundan nyo eh. 'Di ba? Or gusto niyo sundan eh. So itong channel na to pare is all about pagbabago ng buhay, self-improvement, paano makatakas sa mga pangit na gawain, ba yung mga bad habits. Tapos kasama na rin dito syempre yung lifestyle ko. Kasi syempre itong YouTube channel na to, gaya nga ng sabi ko, kung balang araw man mapanood to ng anak ko, or kung ako man na mababalikan ko, yun ako nung 20s ako, nung 30s ako, nung 40s ako, na-record ko siya lahat. Alam mo yun, makikita ko yung sarili ko, uy, ito pala yung pinag-uusapan, di ba? Pero anyway, tungkol doon yung channel to, more on positivity. Pero syempre real talk din, hindi man porket sinabing positivity puro sugar coating, hindi. Real talk na positivity na self-improvement, bakit ka nandyan, ba't ka nai-stuck dyan. So more on ganun yung mga gusto kong ano dito, yung ikaka-better ng buhay nyo or natin. Okay, so yeah, tara, simulan natin to. Pag-uusapan natin is pag pinanood mo to, pwedeng magbago yung buhay mo. Yeah. Sa mga hindi rin nakakilala sa akin, sana nakasubscribe na kayo. Masabi ko naman na lahat ng sasabihin ko dito is hindi out of my head lang, which is experience din, no? Experience din, pinagdaanan ko din siya. Kaya yung mga sinasabi ko dito sa page, masasabi kong reliable naman siya kahit papaano. But what works for me, pwedeng di mag-work sa inyo kasi depende yun sa kilos nyo, sa galaw nyo, at paano kayo mag-isip. Okay, so tara, pag-usapan natin to. Alam nyo ba na lahat ng gusto natin na mga pinakamalalaking bagay or mangyari sa buhay natin, it starts with maliliit na bagay. Okay? Doon nagsisimula lahat yun, sa maliliit na bagay. Small decisions, small habits, isipin yun, lahat nagsisimula doon. Okay? So for example, obese ka, 5'7 ka na, kasi ako 5'7 ako eh. 5'7 ako na 66 kilograms. So 5'7 na 66 kilograms.
kung iaano mo siya, 5'7" na 100. Sobrang laki nun, di ba? Sobrang laki ng 5'7". 90 kilograms, masabi ko. 5'7", 90 kilograms or 100 kilograms. Ang laki nun, di ba? So, magsisimula lang sa lahat. Kunyari, di ba, isipin, mag-workout ka kasi araw-araw, ganito. Pero isipin mo, gumising ka nga lang kahit di ka mag-workout. As in, super small na ito, Gumising ka kaya ng maaga, i-break mo kaya yung natutulog ka ng gabi, no? Yung mga obese usually, natutulog na yan, mga alas 2, alas 3, di ba? Usually, kasi syempre, sira yung habit nila, hindi na sila gumigising ng maaga, sila kumakain ng tama. So, kung sinisimulan mo siya ng maayos, lagi yung sistema mo, mas magiging okay ka. Kahit maliit lang. So, yung maliliit na habits na yun, maliliit na desisyon na yun, gumaganda yung epekto na hindi mo namamalayan. Okay? Hindi siya parang, gusto natin ng bahay, gusto natin. Minsan, doon nagsisimula yun sa maliliit na habits. Doon nagsisimula talaga yun, sa maliliit na bagay na gusto mong simulan. Okay? Kasi, ano pa bang example para medyo mas ma-dive deep pa natin, no? Ito siguro, itong galing ako ng 70 kilos, 66 na lang ako, 'di ba? 4 na kilo. Nagsimula lang naman ako sa pag-walking. Hindi naman ako parang hardcore buhat, hardcore ganito takbo, hindi mamamatay. Made-demotivate ka nun kasi binugbog mo yung sarili mo. Pwedeng hindi. Pero ang tanong hanggang kailan? 'Di ba? Depende sa tao. Paano kung mahina ka? Doon ka na lang sa pinakamahina. Kunyari ako, mahina lang ako. 'Di ba? Ayoko na magyabang na ganun. Kasi for the last ilang years, wala akong ang tawag dito, malaking improvement talaga when it comes to physical workout, kasi nga hina-hardcore ko talaga siya. So ayoko na itip yun. Okay, so next tayo. Your life won't change overnight, diba? But your direction can change today. So yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon na ito tulad sa title na to, hindi naman talaga siya magbabago agad Okay, hindi siya magbabago agad. Pero ang punto, ang punto nito is alam mo na kung saan ka papunta. 'Di ba? Daming factor niyan, ito hindi magbabago yung buhay mo, like bukas okay ka na. Pero yung direction mo, yung mindset mo, kasi nga ginagawa mo yung itong maliliit na bagay. Usually, mga tao talaga, feeling mo talaga napaka-importanting observant ka. So isipin mo to gusto mo maging pogi bukas. Okay, like poging-pogi. Pero, kunyari, nakabili ka ng bagong damit, nag-mall ka, yun yung ginawa mo, nag-mall ka, bumili ka ng damit, okay, yung bagong sapatos, pagupit ka, okay. Pero possible hindi ka pa rin pogi. Bakit? Hindi mo nagupit yung buhok mo sa ilong. Alam mo yun? Hindi ka hindi mo nagupit yung buhok mo sa ilong, or ano pa bang hindi nakaka-pogi? Nakalimutan mo mag-deodorant o hindi ka nag-deodorant. So yung mga maliliit na bagay na ganun, no? So, ano pa? Ito pogi tips. Wala talaga yan, men. Wala talaga yan sa paputi, matangos sa ilong. Di ako naniniwala doon. Alam niyo ba sa US, madami doon moreno, mga Pinoy na Pinoy look, pero gwapings. Hindi dugyot. Tapos parang napansin ko sa kanila, ang ayos kasi ng gupit nila, ang ganda ng skin nila. So ito, yun lang, maingay doon. Dito na lang tayo. Sana hindi niyo masyadong naririnig. But anyways, lalayo na lang ako. Anong pangalan nito? Yung mga maliliit na bagay na ganun, kailangan yung ito, meron din sa lahat ng lalaki ito, pogi tips. Pare, lalo kung may tattoo ka, baka hindi mo pa nga to alam Madaming sa Pilipinas, sa pansin ko, madaming hindi alam to. Kailangan nilolotionan nyo araw-araw yung tattoo nyo para maalagaan yung kulay, para mapanatili nyo siyang mas dark, no? So yun, pero lotion talaga, iba yun. Dati hindi ako nagagawin sa bading, ang dami nilalagay sa katawan, may mga ritual. Pero legit, nalakas mga pogi ng lotion. Lotion ka, buong katawan mo. Diba? Kasi pangit ang balat mo Diba?
Next natin siguro, ano masabi ko naman, side ano na lang to bonus na lang to pampapogi. Men, bili kayo ng CeraVe. Hindi naman kailangan sponsor lahat ng galaw gusto ko talagang genuinely. Meron sa Shopee nun, CeraVe, no? So yung CeraVe, ano siya, lagay mo na lang mga ano, yung mga moisturizing cream. Pansin niyo yung mga ano, eto, bigyan ko kayo ng sample. Nakita na ba kayo ng itsura ng, hindi tayo naglakad. Ingay kasi dun pero nakatakbo naman na ako. Bigyan ko kayo ng example. Nakita na ba kayo ng mga photo, no, yung mga candid photo? Pag sinabing candid, yung parang in-upload lang sa Facebook, na cellphone lang yung kuha, yung hindi naka-production, hindi naka high quality or professional camera na picture ng mga artista. Napansin niyo yung mga mukha nila? Okay, sige, kaya sila naging artista kasi first of all, yung features nila talagang artistahin or maganda sa camera, di ba? Pero napansin niyo ba sa kanila, parang may something, may nakasalubong na ba kayong artista or di ko alam, basta picture, yun na lang. Kasi pag nakasalubong, pwedeng pwedeng ayos na ayos sila Hindi man sila lumalabas ng hindi dahil public figure sila So, yun na yung perfect example, yung picture ng candid or pinaka-normal na look nila. Pansin nyo, parang may something sa balat nila na parang bakit ang ayos? Maliban, except sa mga gluta, yung mapapansin nyo lang, lagi silang may moisturizer sa muka. Tip na yan sa mga Pinoy, lumaki tayo lahat kahit ako. Kasi hindi naman tayo laki talaga sa, ewan ko yung alam kong market ko dito yung mga market na yung mga Englishero na, yun siguro malamang, pinalaki yun ng tinuruan mag-moisturizer. Wala. Tayong mga normal na tao, masabi ko, lumaki tayo sa hindi ko alam kung okay yung audio, pero dahil may nagtitibag doon, pero pinalaki tayo sa kunyari safeguard, no? Safeguard para sa katawan, tapos shampoo, di ba? Kunyari clear o whatever, kung ano mang shampoo, tapos scrub, panguskus, toothbrush. Ako laki ako doon, aminado ako hanggang high school. Siguro lumabas lang yung mga master nung mga 3rd year high school, 4th year. Hindi, 1st year to 4th year. Yan, medyo para maputi yung mukha mo, maayos ka. Pero parang natatapangan ako dun, parang nakakasunod. Ewan ko yung magsalita, baka madami lang ako maglagay. Pero yun yung mga nakaka-fresh, 'di ba? Pulbo, ganyan. Pero nung netong tumanda ako, na parang sabi ko bakit parang sa ibang bansa, sa US, napansin ko, parang mga bata pa lang doon, parang mga early 20s, pero ganoon na sila. 'Di ba? So parang dito kailangan pang maging mayaman or medyo may alam sa buhay. Pero kung laki ka sa kunyari squatteran, hindi nga tinuturo yun dun Mga magulang natin, kung mag-moisturizer ka, alam mo yun, lotion, kasi nga parang dagdag cost pa, 'di ba? Pero kung merong mga 20s, 30s or even 40s na nanonood nito, yun yung matitip ko. Lotion. Ito yung parang paano pumogi? Bumili ka ng sapatos, bumili ka ng bahay, bumili ka ng kotse, pupogi ka niyan, dapat mayaman ka. Pero simulan mo kaya dun. Simulan mo kaya sa balat mo. 'Di ba? Yung mga maliliit na bagay na ganun, kapag inaayos mo yung maliliit, sooner or later gusto mo na ayusin yung mas malaki. 'Di ba? Kumbaga, lahat ng maliit na bagay, sobrang importante yung para magbago yung buhay mo. Punahin mo lahat. 'Di ba? Usually sa lalaki, ito pasakit ng lalaki. Pangit yung kuko sa paa. Yan. Kasi parang layo 'di ba? Layo sa pinakababa. Masyadong napapansin. Pero yung mga ganito na parang ayusin mo siya ng parang pag nakikita mong lahat maganda sa iyo. 'Di ba? Maganda lahat sa iyo. Ayos na mukha mo. Ito CeraVe. C-E-R-A CeraVe, tas V-E. Hanapin mo lang Shopee, no? Medyo mahal siya, hindi siya yung normal, pero matagal naman siya maubos. Sa amin parang kung ako lang gagamit, siguro mga 4 na buwan yung tagwa 1K. Mga 4 na buwan tagwa 1K. Basta mga ganun, mga CeraVe na products. CeraVe na hydrating sa mukha. Basta yung sa mukha, moisturizer, ganyan. Lotion naman. Huwag ka na mag-CeraVe kahit siguro mga Nivea. Basta mga mura lang kasi magastos yun Lagi after ligo ginagamit mo 'Di ba? 'Yun. Ano pa? Yun yung mga pinaka masasabi kong makakapagpabago ng buhay mo. Yung mga maliliit na bagay na gano'n na hindi mo napapansin. 'Di ba? Again, hindi siya magbabago overnight Hindi siya magbabago overnight, pero mapupunta ka sa tamang direksyon. Okay? So next tayo.
Ayan, stop waiting for motivation. Okay, start before you're even ready. Sobrang halaga nito. Bakit? Kasi parang gusto mo lagi ng motivation. Tapos simulan mo kahit di ka pa ready. Ito, example, hindi ako parang teacher na pag uwi ko galing school, aaralin ko yung presentation para bukas. Gets no? Kasi di man ako ganun kagaling, hindi ako ganun tipo ng tao. Pero ikukulong ko ba dahil di ako ganung klaseng tao, hindi na ako magsisimula sa gusto kong gawin. Gusto kong gawin to, gusto kong maka-influence eh. Gusto kong maka-influence sa mga tao na lost or stuck sila dyan. Na parang paano ba baguhin? Ano bang mga hindi ko napapansin? Gusto kong mag-voice out ng mga hindi nyo napapansin. Yun yung mga parang gusto kong i-talk about. Yung mga hindi napapansin na mga small details. Parang bakit kaya nandito pa rin ako? Ba't na-stuck ako dito? Bakit si Jao nandun? Bakit paano niya nagawa yun? Gusto ko kasama ko kayo dun. Gusto ko kayo din. So kayo din, men. So, start even before you're ready. Isang example dyan, pare, ito. Anong pangalan na ito? Ako dito, no? Ako dito sa ginagawa ko. Kunyari walking, walang video, no? Basta ang alam ko, wag na ako mag-iisip. Yun yung kasalanan eh. Yun yung demonyo dun. Kapag nag-isip ka. Basta pag nagising ka, walk ako. Takbo ako. Yun lang. Wala nang iba. Wala nang parang, 5 minutes. Huwag mo nang hayaang mag-isip ka na, tinatamad ako. Bukas na lang. Huwag na. Ito na sabi mo, walk. Takbo ako. Tatakbo ako. Ganyan lang. Kunyari, pagising mo, diba, cellphone, scroll ka. Nakaubos ka ng mga 5. Snap ka na. Gising ka na. Fuck. Lakad na lang ako. Pwede naman ako mag-scroll habang naglalakad eh. Pwede naman akong, alam mo yun, pwede naman ako mag-social media habang naglalakad eh. Gusto mag-YouTube. Gusto mo ako panoorin? Pwede mo ako panoorin habang naglalakad ka. Pwede mo ako panoorin habang nag-jogging ka, nag-workout ka. Pwede mo eh. Pwede kang manood. Pwede ka talaga. 'Di ba? So, ayun, wag ka na maghintay ng mga motivation, ng mga kung ano-ano pa. Basta gawin mo siya. Tas doon ka mag-isip. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Kunyari, gusto mong meron kang kailangan gawin sa negosyo mo. Meron kang gustong isipin, trabahuhin. O gawin mo siya habang naglalakad. Gawin mo siya habang nag-workout. Kunyari ako, vlog, di ba? Pwede mo na ako mag-record talaga sa studio. Tahimik, daming damit, maganda yung setup. Di ba? Pero, ba't di ko na lang siya pagsabayin dito? So, yung mga ganun ba? Habang, maghanap kayo ng papanoorin nyo na pwede kayong kumilos habang namomotivate at the same time, productive kayo. 'Di ba? So ako, ito nakikita nyo ako, workout ako, tapos kausap ko kayo. So dalawa yung tinatamaan ko. So yun, sobrang importante talaga, napansin ko. Sobrang ganda ng podcast talaga. Sobrang ganda at sobrang helpful siya sa mga tao na productive podcast. So isipin mo productive kang negosyante, empleyado, asawa. Ngayon, nababurn out ka dun sa mga ginagawa mo araw-araw kasi repetitive pa. Ulit-ulit. Nag-enjoy ka dyan, bla bla bla. Pero, paulit-ulit. Di ba? So, ang sarap makinig ng something sa kaliwa mong tenga, pumapasok yung sinasabi niya, sa kanan naman kumikilos ka. Di ba? So, nag-make sense naman siya, di ba? Okay, so number 3, the people you spend time with matters. Okay, o sige. Jao, lone wolf ako eh. Wala akong mga tropa talaga na kaparehas ko mag-isip eh, na parehas kami ng trip eh. Parehas kami ng paano ba? Magkakaibigan talaga kami, pero magkakaiba kami ng trip eh. Okay, sige. Hindi mo sila kailangan alisan, hindi mo sila kailangan i-cut off. Kaibigan mo sila. You build memories with them. Pero hindi rin ibig sabihin nun, hindi mo nahahabulin yung gusto mo, tama? Hindi rin ibig sabihin nun, mag-i-stuck ka sa kanila. So, itong kailangan mong gawin. Ulitin ko lang the people you spend time with matters. Okay? So, ngayon, kung lone wolf ka, pwede mo silang hanapin, yung mga kaparehas mo. Ngayon, kung wala, dahil possible na, kunyari, yung kaparehas mo si Kong TV, puta, medyo malabo pa sa sabaw ng pusit na maging interesado yun sa'yo. Pwede mo siya makita, pwede mo siya makausap kung gagawa mo talaga yung paraan. Pero like, magiging best friend mo siya, I doubt. Dahil una, hindi kayo magkaparehas na nasa same field. For example, naging magkaibigan si Will Dasovich at si Kong TV nung medyo okay na yung numbers ni Kong TV. Hindi siya pinapansin na
agad ni Will dahil parang iba yung market niya, iba to, parang competitor yung tingin nila sa isa't isa. Pero nung umaangat yung number ni Kong, parang sinasabi ni Will na, oh, parang okay na, tara, collab tayo, tara ganito, tara ganyan. So, ganun lang din yun. Kung hindi kayo pantay sa numbers, medyo malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi ka talaga papansinin yan. Pero, hindi mo naman talaga kailangan silang, hindi mo sila kailangan talagang, kung kung hindi mo kailangan malungkot na, ay, hindi ko pwedeng maging kaibigan to or wala kang chance, no, na parang maging kagrupo sila, no. For example, gusto ko maging kagrupo sila Flo G, o kunyari si Flo G, gusto ko siyang talaga maging kaibigan ng dikit, si Skastakli, alam mo yun, for example lang. So, pero malabo kasi nasa magkaibang level na kayo, gets mo? Kaya nga minsan yung mga tao sobrang gustong dumikit sa mga nasa million followers, pero wala na kayong chance dyan Alam nyo bang mas may chance pa kayong dumikit sa mga 50,000 or 100,000 followers pababa, yung mga normal pa? Kasi pag na-reach na nila yung level na sobrang grabe na sila kumilos, hindi na sila, iba na rin yung frequency, iba na rin yung mga trip nilang kasama, hindi na yung mga normal. Okay? So, paano mo magagawa yun kung wala ka? Okay, kunyari, sabihin na lang natin wala kang ganun, wala kang mga tropang ganun. Eto gawin mo, panoorin mo yung mga taong kaparehas mo. Yung parang, yung mga taong nagto-talk about, improvement. Yung mga taong nagto-talk about na baguhin yung buhay, kumilos, gumalaw, ayusin yung health. Di yun yung panoorin mo. Di tropa mo na din sila. Yes mo? Kahit dito lang kayo sa screen, kunyari tayo, pinapanood mo ko lagi, okay, hindi ka nagko-comment, sige, pero nakasubscribe ka naman, tapos parang trip mo yung mga sinasabi ko, tropa mo na ako. Diba? Ang trabaho ko na lang, siguro mag-comment kayo para mas ma-appreciate ko. Comment kayo ng, Jow, upload ka daily. Or mag-comment kayo ng, parang pag wala akong upload, kalabitin nyo ako na parang, Jow, ba't wala kang upload? Mababasa ko yan. Kasi hindi nga ako Kong TV level na sa isang video, 1,000 yung comments, hindi nyo na mababasa yun. Isang video, pagka-upload, 10,000 comments, hindi nyo mababasa yun. Nandun pa ako sa level na mababa. Kaya, yun, kung gusto nyo lang ng mga ganitong klaseng talk, comment lang kayo dyan, lalo pag di ako nag-upload, kung di ako mag-upload, no? Next tayo. Sige, keep promises to yourself and build confidence. So, feeling ko yun talaga yun mahihiya ka Kunyari may mga dinedeclare ka na sa universe or sa social media, tapos di mo siya, makikita ng mga tao, hindi mo siya ginagawa. Siyempre parang, shit, na-post ko to tapos di ko ginagawa. Kunyari ito, tapos taba-taba ako. Parang, oops, para saan pa to lahat tong video na to? So, mababakan ka ng confidence. So, kailangan talaga walk the talk. Kung ka papapiliin, yung parang magsasalita na lang ako pag tapos na, pag nagawa ko na, yung nandyan na yung resulta. Di ba mga ganun? May ganun parang huwag mo na ikwento. Kasi pag kinuwento mo, hindi mangyayari yan. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Para sa akin, wala naman ako andun. I respect kung sino yun. Kung ikaw yun, nirespeto kita. Ikaw mismo, as a tao. Pero yung idea, para sa akin, support. Yung idea yun parang, mas gusto kong magyabang ng wala pa. Kasi, especially kung video, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sabihin dito sa video na, kunyari lang, balang araw, magkakaroon ako ng isang malupit na bahay. Well, wala pa siya ngayon. Hindi ko alam kung mangyayari talaga yun. Pero iyayabang ko siya sa inyo. Para pag balang araw, nangyari yun, I walk the talk. Diba? Kumbaga lahat ng lalabas sa bibig mo, kailangan mong gampanan. Kaya kumbaga parang mission mo na siya Pag may sinabi ka, parang, palabra de honor. Word of honor ba yun? Tama ba? Pero naririnig ko dati yun palabra de honor. Tama ba? So, yun yung magiging ng confidence talaga sa'yo, pare. Yung, kapag meron ka mga promises, tinutupad mo siya. Ibibuild niya talaga ng solid yung confidence mo. Kasi kung, alam mo yun, hindi ka, dahil mong salita, tapos hindi mo siya ginagawa, okay lang yung matagal. Okay lang yun. Okay, kunyari, gusto ko nang bumili ng bahay, ganito, ganyan. Pero, hindi agad-agad. Kunyari, wala pa rin naman yan Wala pa rin, hindi pa rin nangyayari. Pare, gano'n ba kadali yung sinasabi, lumalabas sa bibig ko? Gets mo? Hindi naman candy yan Hindi candy yan, man. Hindi candy yan. Ako dati meron akong, ewan ko, paulit-ulit yung narinig sa akin, pero, nung wala pa talaga akong pera, nasa Starbucks pa lang ako.
13,500 yung sinasahod ko. Meron akong sinasabi sa sarili ko na babalik ako ng Amerika, babalik ako. Kasi nung first time ko talaga doon, nadala ako 6 years old. Maliit pa ako noon. Sumunod, third year, third year ba? Hindi ako sure. Third year ata. Hindi na ako sure. Ba? Pero sabihin na lang natin third year high school. Although hindi talaga ako sure. Third year high school or fourth year high school. Yun, medyo na-appreciate ko na yung Amerika. Mas na-appreciate ko pala, kasi teenager na eh. So, pagbalik ko ng Pilipinas, bata, di ba? Wala lang. Pero nung nakagraduate ako, naalala ko talaga yun, nakagraduate ako. Tapos parang, trabaho na, magkakaroon ako ng sarili kong pera, kontrolado ko na. Babalik ako ng Amerika. Yun talaga yung parang isa sa mga bagay na ipinangako ako sa sarili ko. Na babalik ako. Hindi ko alam, isipin mo, sinasabi ko yun, nakalanda ko ng job, 13,500. Na sinasabi ko yun sa sarili ko. Na babalik ako dyan. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko yung gawin. Eventually, simula nakagraduate ako hanggang ngayon, masasabi kong nasagad ko yung gustong gusto kong pangarap na yun. Walang makakapagsabi na parang hindi ko siya ginawa 1 time or 2 times or 3 times, 4 times. Parang nagawa ko siya 6 na beses eh. Ticket pa Amerika 50,000 pare. Kumbaga, sabi ng iba, 50 mil lang naman, hindi naman business class yan. Pare, hindi ako laki sa ganong klaseng, alam mo yun, na parang magagawa yung normal na ganon, na mayat maya. Hindi ako yung parang, punta tayo US, paano? Na parang, sige ito, may 50k ako, bili ka ticket. Hindi ako laki sa ganong pamilya. Parang talagang, hard earned money talaga. Pinaghirapan talaga, hindi siya basic. Diba, na parang, gusto mo lumipad next month, Amerika, sige, lumipad ka dun, go. Hindi ganun, kaya para sa akin sobrang big deal siya. Kaya yun yung mga gusto ko balang araw, 'di ba? Kailangan mo siya sabihin mo siya sa mundo. 'Di ba? Huwag kang mahiya. Gusto ko magkaroon ng di ko alam kung GR86 or Supra or Mustang. Pero syempre hindi ko siya priority. Hindi siya priority Like tangina may ganun ka. Alam mo yun, support ka sa ibang bagay. Hindi dapat na yun trophy na yun. Balang araw lang ba? Pero hindi siya priority. Parang mga kaduluduluhan pa. Diba? Gusto ko ng Kia Carnival, gusto ko ng isang malaking mga 400 to 500 square meter na lupa. Yan yung mga gusto ko na hindi ko alam kung kailan. Pero nagmamatter siya. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, sa small steps. Paano mo aabutin yun kung hindi ka equipped ng katawan na malakas? Paano mo aabutin yung mga pangarap mo kung siyempre may kapalit yun Kapalit nun, magtrabaho ka, katawan mo, puhunan mo. So yung puhunan mo, kung hindi mo inaalagaan, paano maaabot yun? Nakikita nyo, yung small steps, kung nakikinig kayo dito sa podcast na to, no? Yung mga ganong small steps, sobrang laking factor para paano mo magagawa yun kung wala ka sa tamang direksyon? Nagigets nyo? Parang, paano ko ito gagawin kung yung maliliit na bagay nga, yung simpleng matulog ng nasa tama, kumain ng nasa tama, or kung ano man, para sa lahat ng pangarap kong yaman na yun, kung hindi rin naman okay yung katawan ko sa kaduluduluhan. So makikinabang nun, asawa mo, anak mo, well, okay lang yun. Pero ang point is, ang buhay, hindi talaga yung payamanan, pre. Naniniwala ako. Walang kwenta yun. Ang buhay is pasarapan mag-trip. Hindi sa ibang tao, sa sarili mo. Diba? Kumbaga parang dapat masarap yung trip mo Yung gets mo? Na parang sabi nga sa akin ni Kuya Ching 8 Asset, sabi niya sa akin, alam mo successful ka na Tapos parang ako talaga, ang body language ko talaga pag may mga gumaganon sa akin na, successful ka na Parang, hindi, wala pa to. Hindi pa ito yun. Humble siya, di ba? Humble siya pakinggan. Yun din yung nafe-feel ko pag sinasabi ganun. Parang, tama ba? Parang humble niya pakinggan. Pero at the same time, yung kausap mo, tsaka yung reality, hindi ka grounded Kasi, totoosin naman talaga, parang sa akin bonus na nga rin talaga to Kung ano pa yung mga pwede mong ma-achieve. Kasi, alam mo ba yung makakain ka ng masarap 3 times a day? Kasi sa akin kung ganun lang yung pangarap mo, nakakain ka ng kahit na ano gusto mo
na masarap. Kunyari, gusto mo ng ice cream, gusto mo ng cornetto, tas kaya mo, panalo ka na nun. Lalo na sa Pilipinas tayo na alam natin may mga kababayan tayong hirap talaga. Feeling ko yun is isang bagay na practice ng gratefulness na yung malambot yung kama mo, na naayos mo na yung kama mo, kahit alam mo yun, naayos mo yung kama mo kahit kunyari walang travel, di ba, parang ang lambot ng kama mo, di ba, naka-aircon ka sa mainit na panahon. Na ano nyo, parang nahihiwagaan ako sa ganun na yun na yung success yun na yun lahat na lang ng gusto mo ng sports car, gusto mo ng, well, nag-renta kami, so syempre gusto ko talaga ng bahay. Kasi syempre hindi naman sa'yo yun, diba? Kumbaga kung sakasakaling worst comes to worst, humina negosyo, ganyan, wala kang tutuloyan. So syempre kailangan mo talaga ng ganun, ng sarili mo. Hindi kailangan malaki, kung ano lang yung kaya mo, successful ka na nun, okay na yun, diba? Nakapagpag-graduate ka ng bata. Ako masabi ko, sila mama, yung magulang ko, sobrang successful nila, min. Sobrang success. Hindi sila nag-dive sa negosyo, pero empleyado sila for 40 years. Pero minisipin mo, success sila dun. Success sila, nagawa nila yun. Success silang napalaki nila ako ng ayos, 'di ba? Successful sila. Kumbaga, hindi siya laging sa ibang bagay na material. Hindi ako naniniwala na kapag kunyari si Mayweather, no? Well, successful boxer siya, 'di ba? Pero hindi yun yung base na kailangan mo magkaroon ng 10 sasakyan, kailangan, alam mo yun, naka-latest na iPhone ka. Feeling ko iba-iba siya ng success Iba-iba siya ng iba-iba siya ng pagkakaunawa, 'di ba? Para sa akin ganun siya. Okay, so I think doon saan ba ako natapos? Keep promises to, yun pala, na naligaw-ligaw pa tayo. But anyway, next tayo, sige. Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 20. Okay, sige. Napaka-importante at napakagandang topic nito. Don't compare your chapter 1 to somebody else chapter 20. Pinaka naiisip ko lang on top of my head dyan, edad, men. Sobrang tatangahan ako sa mga tao na, ay, 32 years old siya, tapos ako 40. Tapos hindi, nakikinig ako. Mas lamang ka sa experience. Pero ibang chapter yung mas mahaba yung chapter ng buhay mo. Okay, mas mahaba kasi 40 ka na. Tapos yung isa naman 32. Okay. So magkaiba yung chapter nyo kasi magkaiba kayong, mas matagal ka sa mundo basically, 'di ba? Pero hindi yun yung pinag-uusapan dito. Ang take ko dito, or pwedeng take ko dito sa chapter 1 sa chapter 20. Kunyari ako nasa chapter 1 ako, nasa chapter 20 ako ng pagiging negosyante. Okay, nasa chapter 20 ako. Ngayon, ikaw mas matanda ka, pero wala ka pang kaalam-alam. So, please be humble. Okay? Huwag mo ikumpara na mas matanda ka, kailangan mas tama ka, mas ganito, mas ganyan. Kasi nga, bago ka dito sa scene na to. 'Di ba? Hindi mo siya pwedeng ikumpara. Isang point of view naman, hindi mo pwedeng ikumpara yung kahit na anong stadong meron ka dun sa isang taong nagsisimula pa lang. Kunyari, mataas na, huwag mo na ikumpara, nagsisimula pa lang siya Diba? Kaya nga minsan, yun talaga driving. Kailangan, pag nagdadrive kami, nasa kalsada ka, dapat talaga kalmado ka Kasi, pwedeng ikaw, araw-araw ka talaga nagdadrive. Diba? Kunyari, taxi driver ka, nabobobohan ka dito nasa harapan mo. Hindi mo nga alam kung new driver Hindi mo alam. Lagi mong isipin lahat ng bago. O isipin mo, lahat ng nagdadrive ng naiinis ka, PWD. Mga persons with disability na driver. Isipin mo yan, men. Isipin mo na lang yun. Papatulan mo pa ba yun? Parang, isipin mo may mga kapansanan sila. Ganun na lang. Yung mo na yung, ay, ito sumingit siya. Hayaan mo na. Huwag nang patulan yun. Yun ang magandang example doon. Diba? So, yeah. It will kill, definitely, your happiness. Kapag, ang tawag dito, kino-compare mo, no? Yung chapter 1 mo. O, kunyari, ikaw naman. No, kunyari ako. Isipin mo, kino-compare ko yung edad ko sa edad ni, sino bang kaedad ko? Na 30. Kunyari yun, si Flo G. Okay, si Flo G, no? Magkaedad kami, kunwari. Ba't kayo kukumpara yung sarili ko sa kanya? Kailan ba siya nagsimula magtanim? Or kahit sabay pa kayo nagkilos?
Okay, magka-classmate kayo, sabay kayo nagbubuhat, sabay kayong gumagawa ng kanta, sabay kayong nag-walking. Pero meron siyang action na mas malupit siya na hindi mo nakikita. Kaya nandiyan ka pa rin sa chapter 1 or nasa chapter 5 ka lang siya, nasa chapter 20. 'Di ba? Kaya mas malayo siya kasi meron siyang ginagawa na may something. Number 1, kailangan face the fact na ganun. Okay? Sobrang halaga na itong sasabihin ko Face the fact na kailangan mong tanggapin na meron siyang ibang ginagawa. Huwag mong isipin, ay, tsamba yun ay, swerte. Alam mo bakit? Sobrang negative nun. So, alam mo bang sobrang negative nun? Lakad na tayo. Sobrang negative nun pag sinabi mong ganun. Na parang, ay, hindi, nanalo lang siya. Na parang ang supot nun. Ginawa mong excuse na, ay, tsamba lang yun kasi uso yung live selling dati. Kaya napunta siya dyan, kaya successful na siya. Alam mo yun, parang may mali sa'yo kapag ganun yung take mo diba? Ay, uso kasi yung rap ginawa niya to Hindi nagsimula kasi siya nun. Kasi ikaw hindi. Mas masipag kasi siya gawin yung dapat niyang gawin, tapos ikaw hindi. Mas masipag kasi siyang mag-isip kaysa sa'yo. Kaya ganun mo siya tignan na comparison. Huwag mo siya i-compare na pangit. Ganung klaseng comparison. Sobrang ganda. Diba? Kung isipin niyo parang laging dapat na sa'yo yung problema. Hindi yung pangit na yung choice of words ko, hindi ko na Sige, try nating sabayan yung pag-iisip nyo din na paano ko siya medyo sasabihin ng mas maayos. Okay, kunwari ganito. Hindi. Basta isipin mo na sa'yo lagi yung hindi na sa'yo yung problema, ang pangit Isipin mo lagi paano ba? Wala talaga akong maiisip na na words kung paano sabihin ng maganda, pero yun na lang siguro talaga. Isipin mo na sa'yo yung problema, wag sa ibang tao. Kasi napapansin ko madami na akong sa lifetime kong to. Madami na akong taong laging ang body language nila or hindi body language, ang initial reaction nila is isisi sa ibang tao yung kasalanan nila. Tapos tinitingnan ko lang parang ganito yung siguro kaya ganito buhay niya. Kasi ganito yung ginagawa niya Tapos ako naman, nag-self-check din ako. Ba't kaya ganun? Pag ako yung nasisita, minsan nisip ko parang ito yung mali ko. Hindi ko chine-check na parang sinasabihan niya ako ng pangit. Kalabang ko siya. Galit ako sa kanya. Kasi napansin ko yung mga ganong klaseng tao. Parang wala Parang supot nasusupotan ba ako? Pero pag ikaw yung tipo ng bumagsak yung umulan kasi kahapon laki yun laki nang nabasag sa branch So yun. Number 1 talaga pre, parang lutang tayo sa podcast na to na uutal-utal tayo sa mga gusto nating sabihin direkta yung utak natin Hindi, pero yun, laging sarili mo pare laging sarili mo ang sisihin mo, hindi sa hard way pero i-observe mo bakit kaya ganito, bakit kaya ganyan. Pero ito hindi ka rin dapat maging harsh sa sarili mo kung galing lang sa mga supot na tao yung paninita. Okay, tignan mo din. Kasi mamaya, kunyari, pinupuna ka ng isang tao na wala namang alam sa negosyo. Parang ito yung feedback niya. Hindi kasi lahat ng feedback tama Minsan, paano ba? Minsan may mga ganun may mga feedback sa atin na galing naman sa taong wala naman dating, wala naman tira. Parang, gets nyo? Kunyari, may mga basher sa isang social media, ito yung pinost. Ako naman, unawaan ko naman siya. Pero pag tinignan mo yung comments, bakit ganun? Puro bash. So, huwag mong i-blame yung sarili mo pag ganun kung galing naman sa walang tira Dapat may dating. Pag nilecturean ka ng may dating, yun yung i-take mo. Pero pag wala, mamaya, di rin nila alam yung sinasabi nila Yun yung punto ko ba? Diba? Okay, so next.
Consistency beats talent and motivation. Pare, eto na yun. Eto na yun. Actually, alam nyo, pag talking about consistency, sobrang wala akong masabi dyan kasi it works. It really works. Hindi nga lang siya yung parang 1 week mong gawin to dire-diretso, no? Hindi, kailangan mo siya gawin pare like years. Pero again, wag mo siyang tignan ng years. Tingnan mo lang siya ng small lagi na parang, ay, everyday mag-upload ako ng hindi ini-edit. Parang ganito. Press ko lang yung record. Yun nga lang ginagawa ko dito eh. Press ko yung record, salita ako araw-araw. Wala nang mga hardcore na edit. Wala na. Rekta na. O, edi kaya kong gawin. Kasi pag binigyan mo pa ako ng lalagyan ko ng sound effects, diba? Yun yung may mga talent eh. Diba? Kaya nga consistency beats talent and motivation. Pag sinabi kong consistency beats talent, sa sarili kong talent na kaya ko naman talaga mag-edit ng may mga laugh track eh. Kaya ko naman mag-edit ng may effects, may something na, alam mo yun, background music. Kaya ko naman talaga yun. Diba? Yun yung parang kaya nung talunin kung gawin mo lang to ng gawin araw-araw. Kumpara sa ganun, tapos isang beses ka lang mag-upload. So parang, wala sila mapapanood. Ang dami natin gustong sabihin eh. Diba? Madami kang gustong sabihin. Hindi mag-podcast style ka. Pwede ka pa nilang, kasi yung mga may edit-edit. Sa ngayon, no, masarap siya panoorin, feeling ko minsanan. Yung passion ko ngayon, gusto kong araw-araw pakinggan. Nandun ako. Parang feeling ko yun yung gusto ko, podcast style. Yung gusto ko araw-araw akong pwedeng mapakinggan, pwedeng matutunan. Compare sa entertainment. Pag nakita nyo ako nag-entertainment, ibig sabihin naghahabol ako sa pera. Sa fame. Ito tangay na. Para lang akong teacher, tapos kunyari umabot to ng 100 views. Kunyari may 100 views ka, no? Pero ngayon, ano lang tayo, 10. Sa ngayon, 10 lang nanonood sa atin eh. 100 views, di ba? Isipin mo, 100 views na yun, may 10 lang dun talagang simula hanggang dulo. Meron akong 10, alam mo yun, 10 nakaupo dyan sa klase ko. Tapos, balang araw, Jaw, gumagana. Eto na ako ngayon. Napagalaw mo ako, napa-workout mo ako, napa-jogging mo ako, napa-start mo ako ng business. Masabi nila balang araw, kasi ako talaga, ito masabi ko na proud ako na isa sa mga nakapagpabago ng buhay ko, si Gong TV. Siya talaga yung parang pinaka Will Dasovich Gong TV. Kasi parang sabi ko, well, hindi sa vlogging pero sila yung nakita ko dati na laging nakikita. Sila yung mas, no? Madami pang iba syempre. Pero ayoko na lang sobrang haba pa. Parang hindi na masyado madaming paliwanag. Pero na-admire ko talaga yung mga taong araw-araw mo nakikita. Alam mo yun, yung dami nilang videos, lagi mo silang nakikita nagpo-post, humahasel, gumagalaw. Doon talaga ako na-attract. Darang, gusto ko itong maging tropa. Okay to Kasi alam ko ganun din ako eh. Kaya ko din gumalaw pag gusto ko. Sila talaga. Patas parang, yun, nung lumalawak na, yun, nagiging ganun ka na din. 'Di ba? Sa ibang paraan nga lang ako. Kung siya nag-daily vlogs, ako naman nag-daily live selling. Daily nagbenta at nagpa-improve ng mga forma ng mga tao. Doon naman ako masasabi kong pinaka nag-excel. Talagang I showed up. Alam mo 'yan? Ang gusto ko din ginawa niya, bumuo siya ng Team Payaman na kinuha niya yung mga kaibigan niya, kinuha niya mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya. Sinama niya lahat pangat. Nakabuo siya ng isang grupo ng taong, well, kasi ang dali bumuo ng grupo talaga pag alam mo may perang papasok no? Madali Pero syempre may hirap din yun sigurado. Pero pag ganito ngayon, kunyari, tara buo tayo grupo. Pero wala pang patutunguhan. Mahirap magbuo. Kasi nga, kailangan mo muna makahanap ng mga taong willing sumugal. Paano kung ako lang yun? Walang ibang willing sumugal. Di ba? So mahirap talaga. Mahirap talaga. Ngayon parang seryoso akong gusto kong bumuo ng something na, alam mo yun,
may papatunguhan, no? Siyempre may anak ka na eh, parang yung galaw ko ngayon mas talagang mas solid. Okay, proceed tayo sa next. 44 ano na to. Last na ata tayo. Okay, so ulitin ko lang. Yung pinaka-last, yun yung pinaka sa akin, pinaka-importante. Which is yung sinabi ko nung pinakauna. The life you want is built through small actions repeated daily. Okay? Yung lahat ng mga pinaka gusto mo sa buhay is nagsisimula sa repeated actions mo daily. Okay? So, yun na yung actually nasabi ko na kanina, pero sige, dahil last naman to, ulitin lang natin. Lahat ng mga pinaka gusto mo, okay, na gusto mo magandang katawan, okay, di mag-workout ka araw-araw. Huwag mo nang papatayin sarili mo kasi madedemotivate ka, no? Kalma lang. Importante, consistency. Galaw ka everyday, man, everyday. Ganito, lahat ng kunyari may gusto kang gawin, di ba? Tapos nahihirapan ka kasi parang ay hindi ko to kayang i-maintain araw-araw. Gawin mo lang kung anong kaya mong i-maintain. Gawin mo lang kung anong kaya mong paulit-ulit araw-araw. Example ito na yung cheat code sa buhay, pare. Kaya ko magsalita araw-araw ng ganito. Nang hindi ko na kailangan i-edit, wala na akong kailangan gawin. Kaya ko itong gawin araw-araw. Hindi ako mapapagod gawin to. Dali lang na ito ba? Diba? Walang edit yan eh. Record lang isang pindot lang ginawa ko tapos nagsalita ako. Hindi naman siya mahirap, diba? Itong ginagawa ko, namamatay ba ako dito? Well, tumatakbo ako pero hindi ko pinatay yung sarili ko sa takbo kanina. Diba? Tapos, hindi ko rin ang tawag dito. Kunyari, workout. Yung atake ng workout ko, hindi ko rin papatay. Kunyari, nagbubuhat na ako ng weights. Hindi ko rin papatayin yung sarili ko sa weights. Kasi hindi ko magagawa yung purpose ko. Kasi hindi lang naman ito yung nangyayari sa akin araw-araw eh. Diba? May nagbi-business pa ako. Kailangan pa ako ng mental strength. Siyempre minsan kapag, di ba, sobrang pagod ka, babagsak ka. Di ba? Makakatulog ka. Wala kang gana mag-isip kasi pagod, masakit katawan mo. So, number 1, yun talaga. Kailangan mong balansehin lang lahat na kaya mong i-maintain to araw-araw. Hanap ka ng pwede mong gawin araw-araw na kaya mo siyang gawin araw-araw. Okay? Hanap ka ng gagawin mo araw-araw na kaya mong gawin araw-araw. Hahanap ka at gagawin mo. Madali lang ha. Huwag yung after 2 days na lang basag ako eh. Huwag. Alam mo bang mas okay pa yon yung araw-araw ang rumirekta ng basic lang kumpara sa hardcore ka ngayon. After 2 weeks ka ulit mag-workout. 'Di ba? Talo ka pa rin ng araw lang naglakad. Talo ka pa rin 'yan. 'Di ba? Kasi araw-araw siya gumagalaw eh. Okay, so closing na tayo siguro, men, kasi masyado nang mahaba din 'to. Kaya mong baguhin talaga yung buhay mo sa loob ng 1 taon. Lagi mong tatandaan 'yan. Kaya mo talagang baguhin yung buhay mo sa loob ng 1 taon. It's just a matter of your actions na repeated daily. Okay? Actually, alam mo ba in 1 month kaya mong baguhin yung buhay mo? Kaya mo, men. Sa loob ng 1 buwan. Kaya. Well, hindi drastic yung changes na naka-make money ka. Hindi. Pero for example, nagsimula ka ng, kunyari sa financial mo. Nag-start ka ng mag-aral ngayon ng kung anong gusto mo ibenta, nag-try ka mag-outsource, try ka mag-ganto. After 1 week, kumita kang 500. After 1 month, total profit mo, 5,000. Yun na yun. Meron ka ng monthly na alam mo na paano kumuha ng 5,000 pesos. Kung hindi na gusto kong 30k, hindi, simulan mo lang pagtripan. Aralin mo lang ng, pwede to ayos to 'di ba? Sa workout naman, sa health naman, maglakad ka araw-araw. Ayusin yung pagkain mo. Every week kaya mo magbawas ng 1 kilo. So, nagbago na yung buhay mo sa loob ng 1 month. Kung 70 kilos ka in 1 month, naging 66 ka na lang. Nagbago na buhay mo. So, in 1 year, imagine anong pang pwede mong ma-accomplish. Diba? Ang tawag dito,
So yun, i-close na natin tong topic na to. Sana nag-enjoy kayo. And kung umabot ka dito sa video na to pare, sana ma-like mo yung video para alam ko nandyan. Sana ma-subscribe ka para ganahan naman ako, lalong bagal umangat talaga ng ano eh. Parang madede-motivate. Hindi, okay lang. Pero wala lang, parang ang baduy lang kasi. Di ba? Parang tatype mo yung pangalan ko lagi araw-araw sa YouTube para Supreme Jao. Para i-search ako, tignan ko anong bagong upload. So parang, eto na lang yun eh. Yung parang free learning, free, wala namang bayad. Yung mga magagandang values na nag-work. So iba, binabayaran pa to ah. Maniwala kayo sa akin. Actually, mas may mga gems pa. Pero syempre, hindi na yun. Kailangan nyo nang bayaran yung mga one-on-one coaching na ganun. Diba? So, iba peke pa. Diba? So, ayun. Sana, hindi nyo ipagdamot yung subscriber kasi tayo ay 895 sa ito. Sa video na ginagawa ko to. 895 subscribers. So, hindi ko alam kung kailan tayo aabot ng 1,000 eh. Kasi yung 1,000, doon ka pa talaga magsisimula na maging pwedeng kumita sa 1K. Kailangan 1K ka pa. Pero yung watch time mo, kailangan may nanood sa'yo ng 3,000 watch hour, which is nasa 300 pa lang yata tayo. So, walang kinikita dito. Wala. Masaya lang akong ginagawa to na nakakatulong ako sa mga gustong makinig. Kasi napansin ko, bago ko i-close to, sobrang importante na itong sasabihin ko. Sa sa YouTube channel ko, nakatutuwa ako kasi natatawa siguro kasi meron ako mga videos sa mga normal kong daily na ginagawa na kunyari mga labas-labas namin, kain namin sa labas, umabot ng 500 views. Tapos yung meron akong video, hanapin nyo yun, Power of Positivity ata, sa mga gantong talk, ano lang siya, 10 views. So doon parang okay, gusto talaga ng tao entertainment, nandun talaga pera sa mga masang gustong alam mo yun, pero yung baguhin ng buhay, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kayo kausap ko dito, possible may mga nag-click neto pero hindi na sila umabot dito. Tatandaan nyo yan, kasi 50 minutes na to, yung attention span ng tao maikli. Pero pag yung tao talaga desidido matuto at nandito pa rin yan, parang naniniwala ako din sa taong to eh. Alam ko, wala lang tong numbers sa pero marunong talaga to sa buhay, sigurado ako dyan. Kayong mga taong yun, kayong mga tao kayo yung kausap ko dito ngayon. Kayo talaga, kung umabot ka dito, pre, andito yung gem. Okay? Madami pa akong pwedeng hindi ako mapapagod talaga na gawin to kung siguro sa like ng video, no? Para alam ko kung ilan talaga kayo. Yun, sa mag-like na. Kasi pag subscribe, dadami yan, hindi natin matatrack eh. Siguro, kahit kung nahihiya kayo mag-comment, sige, i-like nyo na lang tong video na to para alam ko kung okay, umabot ng 10 yung willing makinig sa akin talaga ng mga ganito. Feeling nila may natututunan sila. Gaganahan po ako na gumawa pa ng mga ganito. Actually, ang YouTube, wala siyang Jao liker video. Walang ganun. So, pag nilike nyo siya, hindi ko talaga malalaman kung sino kayo. So, walang reason para mahiya kayo. Pero yun nga, kung kunyari, 0 likes lang to, ibig sabihin, wala talagang umabot dito, men. Ibig sabihin, hindi talaga gusto ng tao ang ganito. Pang private session. Yung mga taong kailangan gumastos para bigyan ng gem. Yung mga ganun. Madami na ako na-coach na ganun. Anyway, ayun lang. Sana may natutunan kayo. And yeah, next time, papanoorin nyo yung mga video ng ganito. Gumagalaw kayo. Nagnenegosyo kayo. Wina-white noise nyo ako. Or wina-white noise nyo ako, nagnenegosyo kayo, nag-workout kayo. Diba? Kasi kahit nga empleyado kayo, lagay nyo yung airpods. So, okay mga sinasabi ni Joe. Or kung meron kayong gustong, ano pangalan na ito? Meron kayong gustong topic, please, i-comment nyo. Pag-uusapan natin yan. Kung ano talaga, kasi hindi ko pa natatry yung ganun, yung parang kayo nag-request. Wala pa akong ganung mga subscriber eh. Wala pa eh. Pero kaya, kung meron kayong request, please, comment nyo dyan. Yan agad dito topic ko, ora-orada, para sa inyo. Okay? Maraming salamat. Please, subscribe kayo. Tapos, i-click nyo yung bell. Di ko alam paano format. Basta yung bell, hanapin nyo dyan sa baba, yung bell, para notify kayo
Kapag meron, ibig sabihin, lalabas sa taas ng screen nyo ng iPhone nyo. Ting, Supreme Jao, uploaded a video. Something like that. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. Lupitan nyo sa buhay. Jao, Underground Limited.